natin mamaya. Okay. Oh, Brother Lot, your turn. Iba din yung experience ko sa ministry kasi nandito ako sa church which is older than me. So the church here started very long time before I was born. So dito kinasal yung mama at papa ko. So it's been a very long time. So kaya minsan masabi ko na parang nag-harvest lang ako sa mga tinanim sa mga unang Saglit mga lang, Brother Lot, dito. ano mo na, Brother Lot, yung church diyan, saan lugar church yung sinasabi mo para ma-inform sila. Sa Mahalit Church of Christ dito sa Mahalit, Merida. Amen. Magandang lugar 'yan. Siguro nakapunta na kayo dito sa Mahalit. Kasi yung naging isa sa mga missionary dito, mga sila Tatay Vital din. Tama. May parang kapatid ka dito, Brother Ador, si Brother Manny Limuel Wenceslao. Kapatid sa Panginoon. Oh, your very long time friend here in Mahalit, yung may seminary pa dito. Siguro nakalimutan mo na siya, pero hindi siya nakalimot sa iyo. So ang anak niya ngayon, isa sa mga pastor dito. Amen. Okay, so in my senses, I am not good in soul winning. In my own understanding, in my own discernment sa strength sa work in the ministry. So parang yung strength ko nasa nurturing. Hindi ako yung nagdadala ng mga tao sa Panginoon, pero yung nadala na, ako na yung sa kanila nag-nurture. Ito yung ginagawa ko dito. Parang ginagawa naman namin din halos lahat ng type of ministry. May feeding din dito, may campus, may jail ministry, may mga sports ministry, may mga senior citizens ministry, sa police, meron din sa mga barangay officials, mga drug surrenderies. Naging involved tayo dyan. So maganda naman. At saka yun yung mga ministry natin sa mga outside, hindi sa church people. Sa church, may mga celebration tayo to encourage the believers. Pag mayroong sunglid na bago, magkaroon kami ng Song Leaders Day, celebration. Pag mayroong commit na bagong musician, mag-musicians day tayo dito for celebration. Pag may bagong preacher, may preachers day. Katulad last month, may 6 new preachers tayo dito. Graduate sa akin sa 2 years na preaching class. So mag-preachers day tayo dito. So ngayon meron tayong 13 preachers, active preachers dito sa Mahalit Church. Kaya pinapasa na natin yung ibang mga preachers doon sa ibang lugar, sa Kunol, sa Abuyog, sa Tacloban, sa Palunpon, at saka sa ibang lugar na mag-request ng assistant for preaching. Dito naman may mga birthday cake tayo na ibigay sa mga kapatiran kung ang ilang birthday ay Sunday, no? Meron tayong mga hospitalization visit at saka hospitalization fund. May may mortuary, kapunungan kung may mamatay, atong tabangan, umabot siya 30,000. And with monoblock chairs, 40 at saka 15 tables at saka mga tents. So
Pero honestly, when it comes to soul winning, parang talagang mahina ako dyan. No? Yung sa akin lang, yung strength nasa nurturing. May mga wedding din tayo, magkaroon din tayo ng mga events, mga wedding, mga birthday. Yung mga wedding organizers, mga wedding coordinators na mga even the non-Christians, at saka yung mga time na nag-visit ako ng wedding, tapos sa ngayon may maraming wedding coordinators na ako yung kukunin nila na mag-officiate sa mga private weddings. So kasi parang gusto nila yung the way I officiate. At saka evangelism din naman kasi talagang mag-preach ako during my ceremony. Isang testimony lang sa campus ministry natin. Yung nag-campus ministry tayo doon sa Merida Vocational School sa high school. So nagkaroon po tayo ng isang lalaki na naging Christian siya dahil sa campus ministry. At saka naging musician siya sa church, naging preacher siya sa church. And around 6 years after, yung kapatid niyang lalaki, dinala din niya sa church, naging Christian din. And around 1 year after, ngayon, last month lang, ang yung lola niya at saka lola nila at saka yung mama nila at saka yung mga kapatid nila parang ginusto na rin nila na dito na mag-church. At saka we baptized them last month lang. So parang ganun yung salvation ni Lord, no? Napakahiwaga from one boy in the school, and then after that, yung lumaki na yung kapatid niya, naging from 6 years to 12 years old, dinala niya sa church. At saka yung maganda pa, itong kapatid niya na grade 10 na ngayon, gustong mag-seminaryo, gustong mag-pastor. Wow. So from one boy then to his brother, and then to his grandmother, and then to his mother, and all the family. Yung papa lang nila nandoon sa Manila. At saka yung balita namin, pag uwi niya, dito na rin sila mag-church. So parang napakahiwaga ng salvation, the way God saved them. So it was started in the campus ministry. Sa jail naman, may 2 na tayong pastor dito mula sa jail. So talagang doon lang sila sa jail, nakatry na nag-pray, nakatry na nagbasa ng Bible, doon lang sila nakatry na kumanta, doon lang sila nakatry na nag-memorize ng verse, doon sila lahat naka first try doon sa jail. And after that, because of God's miracle, yung mga sentensya nila naging pababa ng pababa, at saka silang dalawa naging estudyante ko sa Bible school, at sila ngayon may iba't ibang lugar na deserve as very faithful in the Lord. So kaya ako ngayon meron din continuously, meron akong 4 na inmates na every Tuesday pinuntahan ko doon sa jail. I am willing to become an inmate for around 2 hours for them, na handa po kaming magpapreso para sa kanila. So I told them na handa kaming maging inmate every week para dalhin namin yung Word of God, at saka for them to become, and they are really desirous to become a pastor. This 4. Bawal lang sila i-post sa Facebook kasi mga inmates sila, bawal makita yung mukha nila. Pero si Brother Ador, alam niya kasi kasama siya sa GC. Sa GC, pwede siya i-post lang sa mga GC, but not in Facebook. Okay, so this 4 inmates na, ang isa dyan, ay yung talagang siya yung leader sa jail. Siya yung bilanggo siya, pero wala siya sa silda.
meron siyang table doon sa mga jail personnel. So, yung isa. So, isang karangalan natin na yung talagang leadership sa jail, kung Kristiyano yung magdala, walang minimal yung problem. Wala nang awayan, wala nang kasi pag merong siyang malaman na parang may mga parang may mga ibang atmosphere na, puntahan niya yung silda, patawan na yung mga inmates at saka mag-pray sila doon. So talagang peaceful yung Ormoc City Jail ngayon. So sana din prayer na kapag lumaya na sila ulit, yung mga inmate natin na 4 maging pastor din sila. Yun yung Okay, so sa sports, Amen. around dito sa Barangay Mahalit, yung mga basketball at saka volleyball player dito sa barangay, around 60% of them is from the church. So nandito po sa atin yung mga player sa barangay mismo. Pag may mga inter-barangay na mga sports, around 60% of them ay mula sa atin. Kaya kapag schedule sa sports dito Saturday evening, wala kasi hindi ako papayag. Kasi lalaro din naman ako. So, pwede. Okay, so yun yung mga soul winning Approach. work natin dito na naging naman dahil sa sports, may mga babae at saka mga lalaki na mga teenagers na pinili nilang umattend sa church. No? Pinili nilang umattend sa church because of the relationship. Magpipray kami bago kami mag-start. At saka sa ngayon, yung barangay, talagang gusto namin na yung mga laro sa barangay, wala nang pustahan. Gusto namin yung na lang, fellowship na lang. Gusto namin. So, kasi yung anak ni Brother Lemuel Wenceslao na bagong graduate lang, si Jimwell, sports-minded din. So, yun yung ipopromote namin. May mga 4 times a week, every morning, punta kami doon sa gym. Tapos, gusto namin silang makilaro. Tapos, walang pustahan. Okay, to conclude this speech this morning, ang sa akin kasi bilang isang pastor, I am not really in particular sa mga work outside. Kaya sinasabi ko kanina na I am not good in soul winning. I am gifted and I am trained by God to nurture people inside the church. Kasi gusto ko na hindi ko naman na ayaw ko yung mga strategy na soul winning. Ang gusto ko kasi I make the body strong so that it can attract the unbelievers. So ang ginagawa ko dito mga kapatid, ginagawa kong strong yung brotherhood dito sa church para yung mga tao sa labas ma-attract sa atin na maging example kami sa kanila. Bakit ganun kami? So yun yung nakita ko na yung actually the community here kanang strong din sa Catholicism, pero ang ginawa ko from the start, talagang ginawa kong strong yung body of Christ dito so that the unbelievers kanang ma-attract sila. Bakit ganun kami? So may mga families dito na bumalik sa paglilingkod ng Panginoon, mga backslider sila, bumalik sila. At saka ang mga tao dito sa community, yung neighboring lang sa church mismo, lahat ito mga kapatid natin sa church, yung mga neighbors. So I sense it na effective naman. Napaka-epektibo na kung strong yung body, kung strong yung church,
the unbelievers, ma-attract sila sa atin. At pipiliin nila na sumali sa atin, not because at first doctrinally, kasi pag dinala natin yung doktrina doon sa kanilang balay, ayaw nila. Ayaw nila. So, mahahanap kami ng ibang dahilan, naging attract sila sa church, at saka pinili nilang maging kasali sa atin, at doon ko na tiniteach yung gospel. Doon ko na tiniteach yung ninonurture ko na sila. At saka yung dito, may DBBS tayo. Yung DBBS natin, yung mga kids natin is mas marami pa yung kids sa DBBS kaysa mga estudyante sa barangay mismo, sa elementary. Kasi yung elementary, they are only 187 pupils, and from grade 1 to grade 6, 187. Pero yung BBS natin, yung mga bata na umattend sa BBS natin is 236. So mas marami pa sila. Kasi ginusto ng mga teachers, ginusto ng mga parents na umattend yung kanilang mga bata kasi nakita nila ang ganda ng BBS, ang ganda. So meron tayong feeding every Saturday. So it takes time, hindi naman tayo nagmamadali sa ministry, pero nakita naman ko naman yung growth dito sa church. Kayo, Pastor Rene, at ang iba dyan, so siguro it is visible enough na nag-work naman yung paghihirap, no, na ginawa ng mga kapatid natin dito, at saka we are blessed na talagang si Lord yung gumagawa sa lahat ng mga success dito. So kahit yung pandemic na may maraming mga churches na nag-close, na nag-postpone muna sa kanilang Sunday service at saka mga prayer meetings, pero tayo dito ni minsan wala po. Alam namin na bawal, alam namin na kung pupuntahan kami ng RHU at saka police, talagang bawal, talagang violation. Pero ni minsan wala kami nag-cancel ng prayer meeting, Sunday service. Yung mga outside na mga ministry, mga youth activities, yun lang yung kinansela namin. Pero never yung prayer meeting at saka Sunday worship. Yan lang po siguro ngayon. Amen. Nasa umagang ito, yan lang. Again, I am not good in soul winning. God gave me the gift and the strength to nurture people. Kapatid na Lat, Brother Lat. Okay, sige. Ang totoo lang yung ginagawa mo, Brother Lat, part ng soul winning yan. Kasi sabi sa 1 Corinthians 3, may nagdidilig, may nagtanim, may nagdilig, at merong nagpapa-fertilizer niyan. Ikaw yun eh. So, ang nagpapatubo ng lahat, ang Diyos, ang ating Panginoon. So, it's part of soul winning. Kaya maganda yung mga testimony ninyo, mga pagpapatotoo na ang pag-alagad sa Panginoon, ang Diyos ang diyan, magdadagdag. Tama. Yan ang soul winning na idea ng ating Panginoon. Brother Arman, Jeff or sinong available? Brother Pwede, Jeff. pwede. Si Sige. Brother Pero Jeff, taga Pwede Leyte ako din. pwede ako, Wala na bang tanong na iba? Sa ating speakers, yung soul winning, napakalagay yung soul winning eh. Huwag nyo nga isipin na yung ginagawa nyo hindi soul winning. Everything you do is for the Lord. Lahat ng ginagawa nyo para sa Panginoon, part yun ng soul winning. Tama po. Hindi nyo nakikita yung kasi may nagdidilig, may nagtatanim, may nagpapaano. Pero ang bunga, sino ang nagpapabunga nyo? Ang Diyos sa Yes, 1 tama. Corinthians 3. Yun. Mm. Walang hindi glorify isang tao, lahat. Tama. Dapat. Yun. So, ganun yan. Kahit na malit na bagay na ginagawa nyo, sometimes kasi ang iba gusto nila naghahanap ng bunga, ngayon agad. Mayroong mga bunga na inaabot ng tuig. 'Di ba? Meron namang instant. Maganda yung instant. Ngayon agad may tumanggap ngayon. Ligtas agad. Let's go. 'Di ba? Pero hindi lahat ganun. Tama yun. 'Di ba? So, huwag kayong ma-discourage kasi tandaan nyo si Noah nga Ilang years na nag-preach, ilan ang nakabig.
Ilan na 20 years. walang Ano? nadala, pamilya Wala. Oo, So, yun. yun ang nakakalungkot. Good So example. anyway, Brother Ado, sabi ni Brother Arman, ano, hindi, marami siyang Sa Cebu. na ibahagi na talagang hindi pa natin